Maayong adlaw kay tanan aniya sa kini ang inyong katuang nga programa sa TV Apolia. Argumento gipanguluhan og gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International. Sir RJ Sano balik ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon mga higalag mga igsuon na atay tagaan og reaksyon kini nga statement ni Pastoy Bacalares. Nga naman kay nag-quote siya og tawag ining history do kuno nga sumada pa niya mo ni tinuod nga gitawag og history kini the world history and the postmodern Filipino nga pagkahuman ang gusto dinhi nga ang tawag lang early Christian church wala didto sa gitawag og west kung dili sa gitawag og east. So therefore ang Katoliko tawag ining sulpot. So mo na atong tagaan og reaction karon. So di nato lang ngayon ato ang paminawon si Mr. Bacalares. Ngunit nga dagan ta sa history. Abi ninyo, sugin lang ko kamo. Na history diri ay. Oh. Nganong dili man nila nituan? Ha? So dira ang tawag ay nahitabo ni pahakalay lang. Ako ani nga tawag ini nga actually 6th and 7th edition kaya ang gunitan is 6th edition na eh. So yun yung pa niya kini ginong di mo natuuhan kini nga tawag anang libro. So buti pasabot pareha mi og tawag anang librong gigunitan. Okay? And syempre pareho mi og tawag ining libro nga gitawag og basahon. Basahon. So kinahanglan kana dang libro ha tuuhan gid daw na. Sige daw atong padayonon. World history. May lang magud sila mga pinangga, mga CFD, safe lang, mayo man lang gud na sila magkutlog-kutlog history pabor sa ila ha. Pero magkutlog na gitag pabor history, nga inagsulti sa tinuod ila sa dinang likay-likayan. Ya, manday. So ang buti pasabot, kana ding libruha nga iyahang tawag ining gikutlo, nagtug-an din na og tinuod. So wala tay tawag anang daghan pang ergo din ha nganong man kay mo ni ato ang gipaabot nga mutuo si Mr. Bacalares na kanang dokumento nga iyang gigunitan tinuod na. Okay, so kasi siyempre tinuod antuk ang kamatuon ang tinuod god, di ba? No, sige ato dong tan-awon kung saan iyang gibasa. Gidala na magini sa social media. Okay? Bandayan ninyo unsay giingon diri igsoon? Ang Roman Catholic igsoon naa na siya sa west. Kung imong bahino ng kalibutan, okay? Labi na dito sa Europe dapit, diha dapit sa Middle East, dapit sa Israel, di-identify nga ang Roman Catholic nga naa diha naa sa west. Okay? Mandayan na to ha, basahon ako. Page 120 kaning libro by Gregorio F. Saidi and Sonia M. Saidi. World history ginagamit sa mga decks narabay ilang style nga di ka mo tuog libro sa decks. di ka mo tuog libro sa decks. Di ay libro sa decks. Sid na ni kaya nga lami kay katawa si Juan Pastoy Bacalares. Tanaw na to ni makakatawa pa ba ni karon? Sige daw. Sa mga college manigi pang gamit ning uban, di ba? Now, mo ni Igson, gingon diri Igson atong pagabasahon. Okay. Ingon siya diri, the Western churches became known as the Roman Catholic Church. Asa? Asa gingon diri? The Western churches became known as the Roman Catholic Church. So mag-ingon gani ka og Western churches kung maghisgot ka og history sa Christianity o unsa ba mawlakbitan ang word nga Western churches nga diin nag-refer sa Roman Catholic Church. Okay? So mao gyapon nga page 120 nagingon, the earliest Christian churches were found in the East, not in the West. Tayo niya, asa makaplagan ang earliest igsuon na churches? Dito sa East, wala sa West. Sabtaragod na ninyo, kung dito sa East makaplagan ang earliest Christian, wala sa West, sa ato pa, kanang West,
kanang Roman Catholic Church dili mao ang una nga mga Christians, tama ang gisulti sa uban. Nadiin, pwede matawag na ang RCC sulpot. Okay, so yun, di ba? So, ang stand niya, gigamit niya ang page 120 sa World History of Postmodern Modern Filipino, kasi pa niya, sulpot ang Iglesia Katolika, kasi gisulti pa sa libro ni Gregorio Saide, mo man iyang gibasa, mo na iyang gibasa. Okay, kanang sa number 1, the earliest Christian churches were found in the East, not in the West. And for example, the churches in Armenia and Asia Minor, mo nang iyahang tawag ining gibasa. Pero wala tan-awan ni Mr. Bacalaris ang punto sa writer nga si Gregorio og Sonia Saide. Nga naman, una, kana nga gitawag og page, kung atuan ang tan-awon sa page 119, gisaysay ni Gregorio og Sonia Saide ang rivalries between Eastern Church o Western Church. Mo nang giklaro niya sa page 120 nga kanang giingon nga Western churches refer na sa Roman Catholic Church or gitawag og Roman Catholic churches. So kanang gi-quote niya sa number 1 kanang the earliest Christian churches was found in the East, barugana na sa mga Eastern Orthodox churches. O niya nga naman, kay nag-ilog man sila about anang gitawag og supremasya. Di ba? Kay ang iyang gibasa permero, the Western churches became known as the Roman Catholic Church. What niya gitiwas? To assert its supremacy over the Byzantine and other churches. Naturally, the bishops in the Byzantine Empire opposed the Roman claim to be the supreme head. Mutong yung gingon kanina nga naay rivalries. They organized into the Eastern Orthodox Church. Kinsa man ning tawag ining they, kaptong Eastern churches, and insisted their patriarch. So ang ilahang gina-insist nilang ilang pagkapangulo, and not the Pope of Rome, was the supreme head of Christianity due to the following reasons. So mao ni ang mga rason sa Eastern Orthodox churches dili ni statement ni Gregorio og Sonia Saide. Gihatagan ni Gregorio og Sonia Saide nga fair ang laban ba sa tawag ng Eastern churches concerning sa ilahang gitog rivalries o nya unsay rason sa mga Eastern churches nganong wala nila gidawat ang tawag ining Roman supremacy. Mao nay punto din na. Mao na ang rason sa gitawag og Eastern churches. Number 1, the following reasons. The earliest Christian churches were found in the East, not in the West. Buot ipasabot makita ang pinaka-earliest Christian sa East nga naman kay diha man nagsugod ang Christianity dili man sa West, pero gikan sa East ni abot siya og tawag ining West. Ang pangunahuna ni Mr. Bacalaris na makitaan sa East ang Christianity, so therefore sulpot lang kalit ang West, dili nganuman tungod kay sa 50 AD na ana sa page tawag ining page 118. Unsa may giingon dinhi? Christianity started in the East but it found more fertile ground in the West. So buot ipasabot kanang Eastern Church o Western Church naa siya connection. Wala kinibuto lagkalit ang Roman Church dito sa West. Nga nag-una dito ang East, dili. Naa na sila connection, Toy, naanay connection. Question, kinsa man ang nagtukod ana? Sa maong gihapong tawag ining libro, World History for the Postmodern Modern World. Naana kini na sa silong. Ato ang tawag anang basahon na kinsa may nagtukod anang gitawag og Roman Church dito sa West. Basahon nato ha. Atong bukuhon si Mr. Bacalaris. Christianity naana sa page 117. Christianity spread westward from Palestine to Rome. So buot ipasabot from east to west. So tama tong gingon ni tong sa tawag ining stance sa Greek churches. Ang tawag anang early church nagsugod man dito found in the east, not in the west. Ngano man ulahi naman ang Rome, ulahi naman ang west. Pero ang question, kinsay nagtukod, kinsay nag-establish sa church sa west or sa Western Church? Okay,
atong tawag ng padayon pagbasa. Christianity spread westward from Palestine to Rome. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the west. So you will know why the West became a more favorable environment for Christianity in the East. So buot ipasabot, pastoy, kanang nagtukod sa Western Church, dili na si bisan kinsang tao nga si munguna-una nga niboto. Mga apostol ang niabtuan na og nagtukod sa Western Church. Muna, pastoy, di magpatagka og tawag ining kutlog dokumento. Nya pagkahuman sabot-saboton ragi mo. Basaha ang tibuok artikulo, pastoy. Basa ana nga naman kay ang writer ana si Gregorio og Sonia Saide, wala man tawag ini kuan, wala man nagduha-duha nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Kristo. O musim gyapon nga writer. Same writer ha, Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Sus, Ginoo ko nimo, pastoy, kagutlog-kutlog libro mo na di kita pailad. Kita pailad mga higalag, mga igsuon nga naman, pastoy pa naman unta. Gisurambaw og kutlo ang nakasulat. Unya pagbasa murag tinuod gyud kung makuha kay libro, murag tinuod. Duha man ning ako kini ang 7th edition o kining 6th edition. Ang ilang gigamit ang 6th edition pero same ang tawag ini nga sulod sa gitawag og duha ka libro. Again, kinsa man ang amahan sa bakak? Ang amahan sa bakak mao ang Yawa. So si Pastoy Bacalares bakakon. So therefore, anak ni Yawa. So muna ha, again ha, ang simbahang Katolika wala gidinay ni Gregorio Saide nga ang simbahang Katolika gitukod ni Kristo. Ikaduha, ang iyang gikutlo baruganan to sa Eastern churches. Dili to ang tawag ining conclusion ni Gregorio Saide concerning the Western Church. Number 3, ang kining gitawag Western Church na ay connection sa Eastern churches nga gitawag o gitukod una before pa niabot ito sa Western Church. Sa first 1,000 years there is only one Catholic Church, dili gitawag og duha. Mo na dili pwede, pastoy ha nga magkutlo-kutlo og tawag ining libro sa gitawag og kining kasaysayan nya pagkaman di pagid sabot-saboton o di pagid sabton og tama gisabot-sabot ra pud nimo, luya pud nimo tawag ining pastoy. Tinaw ha, tinuod niya giingon giniya. Dito ta sa tawag ining tinuod nga kasaysayan. At ato dang balikon be kinang giingon sa giingon yang tinuod nga gitawag og kasaysayan, same ha nga tawag ini nga libro nga gikot. Kinsa may founder ana, kinsa may naabot ito sa West, sa Badista ba o purely tawag ini tao lang mo may nagtukod dito? Dili. Purely lang ba na ordinary mga tao? Dili. Okay, Christianity spread westward from Palestine to Rome. So gikan sa tawag ng East ni abot siya og Roma. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the West. So sila mismo mo niabto dito kay ang Western tawag ining area mao ni ang mong fertile ground kung baga ba nga mukaylap ang maong gitawag og pagtuo. Mo na San Pedro ni abot anang lugara. Ang isa pang pangunahing disipulo ay si Pedro na pagkaraang nagtrabaho sa silangan ay nagpunta sa Roma at doon ay siya naging unang obispo. So tama ang gisulti sa kasaysayan, ang dili tama kining pagkabakakon ni Mr. Bacalares. So yun, so katulang una at least ato ang nabuko ni si Mr. Bacalares kay pataka lang yun taon, maluoy ta, magkatawa ta ba sa magkutlo ng history, magkatawa ta kay kung dili tawag anang putlon dungag-dungagan. Okay, so wala pa nakapag-follow sa tuang page, i-follow niyo itong mga page, RJ Roland Sanders Second TV, Apollo.Argumento page, and Kuya Apologist TV page, and pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. And also, sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe din itong mga channels Delay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanders Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa din na mag-send og super sticker, super chat, and super thanks. And sa mga katoliko nga gustong mutabang sa itong programa, pwede nyo ipadala inyong tabang suporta, pinag sa mga account numbers, kanaka din sa mga screens, kanang nagdagang information, aga pwede sa mag-send og message sa atong page kung bayad limitan sa inyong pagpadala. Daghan na salamat. So, yun. So, katulang una, and yun, dito magpailat mga sir, mga ma'am ha.
sa ilahang tawag ang pagpangilan. Okay, ikaw na lamang sa mga pairs TV Apolia.com nagipangunahan ng ipanguluhan sa Lay Catholic Apology International sa mga kaubanan sa ilisita ng mga Katolikong nagasubaybay nagkatama nagasuporta ng programa kini yung ubos ng alagat ng Isus pagtong Katoliko Sir Arjuseno ti pa rin manamil kanyang mingon Iglesiam Servire et Fidem Catholicam Defenderi. Maayong adlaw tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Maayong gabi kinang tanan anino sa kita kini ang inyong ato ang programa sa TV Apolia.com gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apology International Sir Arjuseno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live po tayo sa ating pong tatlong main social media sites ang ating pong RJ Horolan Sandra Second TV Apolia.com page and sa ating dalawang YouTube channels, The Lay Catholic, Apology International Official, and RJ Sandra Second TV. And also, hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan Sandra Second TV Apolia.com page, Kuya Apology TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin pong mga channels, hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apology International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologies TV and Barrio Kawayan, The Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid natin mga Katoliko na ulis po tumutulong at sumusuporta sa programa po natin sa pamamagitan po na Sir Noli Medalla and family, Sir and Ms. Rodes Callier and family, Sir Romeo Inodio and family, Sir San Manilin family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy, Sir Rini Keblat and family, Sir Topik Galimit and family, Sir Jam Dandan and family, Member Den La Pera and family, Sir Jonard Ali and family, Sir Raymond Soles and family, Sir Jerry Minglana and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernan and family, Mr. and Mr. Monal family, Sir Jocelyn Salaman and family, Sir Jeveles and family, Cap Jun Bungabong and family, Sir Royal Siliaca and family, Sir Raimundo Bungcales and family, and also kay Sir Joy Petsian Amorte and the family. And ayun, sa lahat po ng mga Katolikong tumutulong na hindi po napapabanggit sa mga pangalan po nila, maraming salamat po sa tulong at suporta ninyo. Kasi kung wala po yung tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito ay wala po ito dito sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo kasi kung wala po yung tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, again, wala po kami magagawa po rito. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po niyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers. Diyan po yung mga screens, yung tumatakbong information, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagpapadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, ngayong araw na ito, meron po tayong bibigyan ng reaksyon na video. Actually, na-send din po sa atin ito eh. And hindi naman po tayo yung pinapatamaan po dito, pero sa ngalan po na pananampalatayang Katolika po tinitira po nila. So ayun, meron po tayong obligasyon, meron po tayong responsibility to defend our faith, especially in social media. So baka nagtataka po kayo, yung intro po natin Bisaya, ngayon nagtatagalog po tayo. So kasi naisipan ko po kasi na itong tinatawag na programang ito is uploaded po ito 6 PM. So kaya nga nagtatagalog po tayo. Pasensya na po. And yung re-reaction po natin, Bisaya po yung language na ginagamit po niya. Then ayun, itatranslate na po natin ng tinatawag na Bisaya ay Tagalog pala rather. Tagalog para at least maintindihan po ng ating mga kapatid na mga Katolikong hindi po nakakaintindi po ng Tagalog. Okay, so bibigyan po natin ng reaction po ito. Actually, itong nagbigay ng punto or nag-present po ng isang topiko, short. Yan, sa reels po kasi ito eh. And dito, i-present po niya, meron po siyang tanong at ang tanong po nito ay galing po isa pong defensor ng Seventh-day Adventist, isa po itong Pastoy. So yun, siya po yung re-reaction po natin ngayon. And noon po ito na Pastoy sa Seventh-day Adventist. At ito po yung always pong tumitira sa simbahang Katolika. So panoorin muna natin, then pagkatapos bibigyan po natin, ikakat-kat po natin yung mga puntos, and at the same time bibigyan po natin ito ng reaction. Okay, so yun, hindi po tayo wala po tayong patagalin yung tinatawag na punto po natin. Okay, sige po, i-play po natin ito. Si Kristo ano po na natin? first I-attach muna natin. witness
So ito daw po yung tanong po niya. So first premise or the major premise po niya. So ano po yung major premise po niya? Actually, katanungan po ito na sinasabi nila ipit daw po yung mga defensor katoliko. Tingnan po natin kung may ipit po ba tayo. Tingnan natin. Si Kristo nagtukod og iglesia. Mateo 16:18. Wala po tayong tutol po dyan kasi yan po yung always pinapatunayan natin, di ba? Always po natin kino-quote yung St. Matthew chapter 16 verse 18 na si Kristo ay nagtatag ng kanyang iglesia. And at the same time, sabi ng Panginoong Kristo, et forte inferi non prevalebant adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. So ibig sabihin, itong iglesia po ito, hindi po ito mawawala. Hindi po ito mabavanish kumbaga, hindi po ito ma-destroy. Bakit po? Kasi pangako yan ng Panginoong Kristo na sa lahat ng panahon nandyan po itong iglesia ito. Existido po itong iglesia po ito. So, ibig sabihin, or sa makatwid, pag may sektang nag-i-exist lang po sila, pagka 16, 17, 18, kagaya po itong tinatawag na Seventh-day Adventist, nag-i-exist po sila mga 19th century. So, ibig sabihin, mga sulpot po sila. Hindi po sila yung iglesia, tatag ng Panginoong Kristo. Okay, so continue po natin. Sa dihang gitukod ni Kristo ang iglesia, Mateo 16:18. Naa na by church in Rome dito? Isa po itong pandili ng tanong. Bakit po? Kasi ang Kristo, pag sinasabi po natin kasing foundation, ang itinuturo ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana at ng kasaysayan, ang Iglesia Kristiyana, ang Iglesia, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na-establish po siya, founded po siya sa lugar ng Jerusalem. Kaya nga po, kung titignan po natin ang The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, ang sinasabi, the history of the Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. So, ang origin ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, hindi po nanggaling sa Roma. Kung hindi, nanggaling po sa Jerusalem. Nakaabot lang po, nakarating lang po doon sa Roma dahil sa mga apostol. So, ang tanong po ng pastor na ito, isa pong deceptive question. Bakit po? Kasi, pinipilit po niya indirectly, implicitly, pinipilit po niya para sa mga inosenteng Katoliko na nanonood sa kanya, pinipilit po niya na ang origin ng Simbahang Katolika Roma, hindi. Si Kristo nga founder, di ba? Kung si Kristo yung founder, saan itinatag? Sa Jerusalem. Bakit po? Kasi sa Jerusalem po, sinabi ng Panginoon sa Kristo, nang sinabi po niya, thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. So ang question po niya, deceptive question, panlilin lang po ito bakit po? Para at least meron po siyang madenggoy ng mga inosenteng mga Katoliko. Di ba? So sabi niya, meron na bang Iglesia Romana nang itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia? Paano naman mag-i-exist yung Iglesia Romana na kung saan ang origin ng Iglesia Romana galing sa Jerusalem? Hindi pa nakarating kasi at that time, ang mga apostol nandiyan po sa Jerusalem. So paano niyo sasabihin niyo na meron na bang Iglesia Romana? Tanong po yan ng Tanong po yan ng mga taong bangag, kung baga. Sige, continue po natin. Wala pa. Siyempre, wala pa kasi hindi pa nakarating doon ang mga apostol Tapos na po in-establish ng Panginoon Kristo ang kanyang iglesia bago pa nakarating ang mga apostol doon sa tinatawag na Roma. And ang basis po natin dito, saan na ba yung po natin dito? Ang basis po natin dito, ang sinasabi po, ito Okay, ito po, babasahin po natin Okay, World History for the Postmodern Filipino by Gregorio F. Saidi and Sonia F. Saidi. Ginagamitin po ito ni Mr. Bacalares Sinabi po dito, Christianity started in the East but it found more fertile ground in the West. So nag-umpisa yung Kristyanismo, itong Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, doon sa East. Bakit po? Kasi yung Jerusalem, bilong po siya sa East bilong po sa silangan. So doon po siya nagsimula. At yung pagsimula na yan, yung pagsimula ng iglesia na yan, yun po yung sinabi ng Panginoon na I will build my church. Pero sabi ni Gregorio and Sonia Saide, but it found more fertile ground in the West. So kaya nga, same book, Christianity spread westward from Palestine to Rome. So, ibig sabihin, nakarating doon sa tinatawag na Roma. So, itong pastor na ito, hindi po niya sinasabi ang katotohanan Nililin lang po niya po yung tinatawag ng mga nanonood po sa kanya. Again pinipilit po niya na ang origin ng Iglesia Katolika Romana sa Roma, hindi.
ang origin ng simbahang Katolika galing sa Jerusalem. Bakit po? Kasi founded nga po siya ng Panginoong Jesucristo eh. Di ba? And ang Panginoong Jesucristo hindi po pumunta doon sa Roma. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol, humayo kayo sa lahat ng mga bansa. Nakarating ka sa Pilipinas noong 15th century, how much more doon sa Roma? Sa first century. And mismo ang kasaysayan ay nagsasabi na yung sinabihan ng Panginoong Jesucristo na thou art Peter, yung Pedrong sinabihan po niya, yan po yung responsable nakarating doon sa Roma para i-establish yung Iglesia Romana doon. Ito po. Kasaysayan ng Asya, page 152. Ito po yung aklat, mga sir, mga ma'am. Okay, ito po ito po yung sinasabi, ang isa pang pangunahing disipulo ay si Pedro. Sa pagkaraang magtrabaho sa silangan ay nagpunta sa Roma at doon ay siya ang naging unang obispo. Kaya nga for the first 300 years, meron pong three main patriarchates at the time for the first 300 years of the life of Christianity. Kung magbabasa itong pastor na ito ng kasaysayan ng Iglesia Kristiyana, alam po niya ito. Pero ang problema, hindi po ito nagbabasa ng katotohanan eh. Ang ginagawa ito, nag-iimbento po ito ng story instead of history po yung ituturo. Diba? So ngayon, for the first 300 years, meron pong three main patriarchates at the time. Yan po yung mga main dioceses na kung saan ang mga Kristiyano, tinitingnan po nila yung mga turo, yung mga teachings. Yan. So ano po yung three main dioceses at the time? Number one is yung Diocese of Alexandria or Patriarchate of Alexandria. Number 2, yung Patriarchate of Antioch. Number 3, yung Patriarchate of Rome. Actually, in Jerusalem is parang bilong po siya doon sa Patriarchate of Antioch. Bakit po? Kasi persecuted po yung talagang minority lang po talaga. Iilan lang po yung mga numbers ng mga Hudyo na na-convert po nila doon sa Jerusalem. Kasi ang main persecutions na ginawa ng mga Hudyo after sa Panginoong Jesucristo, mga around 35 to 37 AD, hindi ko nagkakamali, 35 to 37 AD, yung nag-launch ng persecution yung mga sabadistang mga Hudyo. So talagang lumiit yung numbers of Christians doon. Bakit po? Kasi papatayin po sila eh. Kaya nga po, yung Antioch, yung pinakaunang tinawag na lugar o pinakaunang Kristiyano na tinawag na Kristiyano na lugar for the first century. So from Antioch, Alexandria, Antioch, and Rome. So yung tanong po niya, meron na bang Roma? Meron na bang iglesia sa Roma sa panahon ng Kristo? Paano magkakaroon sa Roma? Ano yung mga apostol na kung saan nagbitbit po nila yung ebanghelyo patungo doon sa Roma, nandyan pa sila sa Jerusalem. So ibig sabihin, mandili lang itong pastor na ito. So talagang tingnan po natin itong mga argumento po niya kasi kung hindi po rin titingnan po ito, parang totoo kung magsalita. Okay, tingnan po natin, panoorin natin. Pagkamatay ni Kristo, naabay church in Rome dito. Paano nga nakarating doon sa Roma na yung mga apostol po niya hindi pa humayo? Hindi pa pumunta doon sa mga iba't ibang bansa kasi yung Great Commissioning after na po sa kanyang kamatayan, after na po sa kanyang muling pagkabuhay. Yung taong ito may diferensya. Sige po. Wala pa sad. Paano nga makarating doon na yung mga apostol nandyan pa sa Jerusalem? Di ba? Ang point dito, yung Iglesia Romana ba, yan ba yung iglesyang kay Kristo? Yan po yung punto eh. Saan ba ang origin ng Iglesia Romana? Sino po ba ang nagtatag ng Iglesia Romana? Basahin po natin. Mga sir, kung sino po yung nagtatag ng Iglesia Romana. Okay, tika po muna ha. Sino po yung nakapunta doon sa Sino po yung nakapunta doon sa Roma para kung saan makikita po natin, maiintindihan po natin na ang nag-establish ng Church of Rome, yung Christianity doon sa Roma, ay yung mga apostol mismo. Okay, ito po ha. Christianity spread westward from Palestine to Rome. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the west. So yung west dito, refer po doon sa Iglesia Romana. So kaya nga, ang Pangulong Apostol, yung leader ng mga apostol na inappoint ng Panginoong Jesucristo, so yan po yung pinakaunang pumunta po doon. Yung leader ng mga apostol, maliban kay St. Paul
O, yung leader ng mga apostol, siya po yung pinakaunang pumunta po doon para magkikipag-away sa ulo ng beast. Di ba? O, so dito, makita natin na, o maintindihan natin na talagang manlilin lang itong pastor na ito. Continue natin. Hangtod nga apostoles nagkatibulaag niadto sa Asia Minor. Ito, ano na po siya, meron po siyang detalye na wala po sa Biblia. Kala ko ba hindi to naniniwala ng history itong mga sulpot na ito? 'Di ba? So sabi niya nakapunta doon sa Asia Minor. O sino pong mga apostol na nakapunta doon sa Asia Minor? Ayon sa banal na kasulatan. Bakit po kasi hindi to naniniwala ng kasaysayan eh? 'Di ba? Hindi to naniniwala ng kasaysayan. So ngayon, kung may mga apostol na nakapunta doon sa Asia Minor, sino po 'yun sila? At anong mga churches po 'yan na na-establish po nila doon sa first century, na kung saan yung mga apostol po mismo ang nag-establish ng mga local churches po doon. At na makita natin yan ngayon. Ano po? Seventh-day Adventist? Hindi. Hindi po. Hindi. Ang ba nakaabot sa Roma? O yun, at least admitido po siya. Ang ilan nakarating doon sa Roma pero hindi po niya binabanggit ang pangalan ng San Pedro. Bakit po? Kasi kung babanggitin po nila yung name ni San Pedro, implied po na tinatanggap po nila na yung leader ng mga apostol, yan po yung pinakaunang leader ng simbahang Katolika. Yun, sige po, continue natin. Si Pablo nag-enjoy na sa iyang sulat. Siya nag-enjoy. Ano ba itong taong ito? Dito sa Iglesias Roma. So, ibig sabihin, admitido po siya nakarating doon sa Roma. Pero after na sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, after na umakyat ang ating Panginoong Jesucristo, bakit po kasi, yung Great Commissioning po kasi, yung Great Commissioning, nangyari po yun after na po sa muling pagkabuhay ng Panginoon. And syempre, Iglesia Kristiyana po yung nakarating doon sa Roma. And admitido po siya na yung merong Iglesia Kristiyana doon sa Roma kasi merong mga apostol nakarating po doon So meron po siya na-convert. Kaya nga po, according to Gregorio and Sonia Saide sa World History for the Postmodern Filipino, ang sinabi po dito, page 119, by 50 AD, Christianity had won many converts in Rome and other parts of the empire. And according to Alan Schreck, isa pong church historian, sabi po niya, sa panahon na yan, sa first century, umabot po sila ng 500,000 Christians for the whole Roman Empire. So ngayon, kung titignan natin yan, so yan yung Christianity na nakarating sa Roma. Sino yan sila? Seventh-day Adventist? Hindi. Magbasa kayo ng kasaysayan. Huwag kayong makinig sa pag-iisip ng mga pastor nito kasi lililingin lang po tayo nito Okay, sige, continue natin. Pero si Pablo, wala pa makonverter sa pagkakristohanon sa panahon nga buhi pa si Jesus Christ. Taong talagang talagang sinasadya po niya na hindi po niya isabi yung katotohanan Sinasadya po niya. Bakit po? Kasi gusto po yung manilang po ng tao Wala naman po katuruan ng Iglesia Katolika na ang Iglesia Romana existido na sa time ng Panginoong Jesucristo nung hindi pa namatay ang Panginoong Jesucristo. Hindi yung turo ng Iglesia Katolika. At hindi rin po yung turo ng kasaysayan. Ang ginagawa ng pastor nito, gumagawa siya ng story. Diba? Gumagawa siya ng story. At pinipilit niya na Iglesia Romana nanggaling sa Roma. Hindi. Mali. Sige, continue natin. Unya, na-claim nga ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church gitukod ni Kristo. Pag-sure. Actually, hindi lang po yan claim Meron po tayong ebidensya po niyan Di ba? Magbasa nga kayo ng kasaysayan. Nagkukot siya ng kasaysayan kanina. Ang problema, hindi po niya babasahin yung origin at foundation ng simbahang Katolika bakit po? Kasi talagang mahihiya po sila pag magbabasa po sila at babasahin po nila sa harap po ninyo. Kung babasahin po nila yung origin and foundation ng simbahang Katolika, yung Iglesia Katolika Apostolika Romana, talagang ikakahiya ng mga taong ito, yung mga sektang inaaniban po nila. Bakit po? Kasi ang origin ng simbahang Katolika galing sa Jerusalem. Ang founder ng Iglesia Katolika si Kristo. Diba? Bakit yung tinawag na Romana? Bakit po? Kasi itong iglesia pong ito, hindi po tinanggap si Jerusalem Mismo nga yung founder, pinatay. At saka yung nagpapatay po ay yung mga Sabadista. At the time, mga Sabadista po yun Yung nagpapatay sa Panginoong Jesucristo, mga Sabadista po yun. Pagkatapos yung pinatay yung founder.
pinersecute yung pinersecute yung mga apostol. Kaya nga po, yun, nagkawatak-watak po sila, pumunta po sa iba't ibang mga lugar. Pero ang talaga na mga apostol yung Rome. Bakit po? Kasi kung i-compare po natin yung Rome at saka yung Jerusalem po noon at that time, ang center of civilization is yung Roma. So, kung ma-convert nila yung Roma, hindi na po mahirap na ma-convert yung mga kapit bansa na malapit po sa Roma. Pag ma-convert na po nila yung Rome. And totoo po yun, na-convert po nila after 250 years. No, after 250 years, yes. Na-convert po nila. So talagang meron pong Espiritu Santong gumagabay sa mga apostol. Bakit po? Kasi yung bansang imposible sa panahon nila, imposible na ma-convert sa Kristyanismo, na-convert po ito after 250 years. So dito, talagang kung titignan po natin yung tanong ng pastor na ito, sinasabi pa niya, ipit raw po yung mga defensor katoliko. Siya po yung naiipit rito. Bakit po? Kasi hindi po niya sinasabi yung totoo . Hindi po niya sinasabi yung totoo . Alam naman po natin kung sino po yung ama ng kasinungalingan. Ang ama ng kasinungalingan po kasi yung Diablo. So ang ginagawa ng pastor na ito, sabi siya, pagsiyaray. Pero ang ama po itong pastor na ito, ang Diablo, bakit po? Kasi hindi po niya sinasabi yung totoo . Hindi po niya sinasabi yung totoo. So yan na po muna mga sir, mga ma'am, ha? So pag itong pastor na ito, pag magla-live po ito, at kayo po'y manunood sa kanya tinatawag na programa, careful po kayo. Bakit po? Kasi alam naman po natin ang gagawin po ng pastor na ito. Lilinlangin po tayo gamit ang kasulatan. Nandyan po sa banal na kasulatan. 2 Peter chapter 3, verse 14 to 16, na ginagamit po nila ito panlinlang sa mga tao para marami po mga inosente na makuha po nila at mapunta doon sa impyerno. So, tandaan niyo po yung mukha ng taong ito. Bakit po? Kasi itong taong ito ay talagang ihahatid po sa impyerno yung mga kaluluwa po natin. Okay, so hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolansan, The Second TV, Apollo.punto, Argumento page, Kuya Apollo's TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, hindi po nakapag-subscribe, subscribe po niyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apollo's International Official, RJ's The Second TV, Kuya Apollo's TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And ayon sa mga Katoliko na gusto pong tumulong sa programa po natin, kasi until now, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo, sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers na nandyan po yung mga screens sa tumatakbong information. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung by remittance po yung papadala po nyo. Maraming salamat po in advance. Lalo na po ngayon na end of the month. So maraming salamat po in advance po mga sir. Malaking tulong po yan, malaking bagay po yan yung mga tulong po ninyo sa programa pong ito. Okay, and at the same time, so sa gusto pong mag-donate concerning sa mga school supplies, so financially, so yun, pwede po tayong mag-cater po niyan kasi meron po tayong nakitang mga bata na talagang wala po silang ibibili sa kanilang mga gamit. So sa gusto pong mag-sponsor, sa gusto pong tinatawag na mag-donate, so pwede niyo pong i-message yung page natin or i-contact niyo po ako sa mga numbers na nandyan po sa inyong sa inyong mga screens. So maraming salamat po in advance. Okay, yun, dito sa likod po natin. So lalagyan po natin ng altar. And tinatanong pa po natin kung magkano po yung paggawa. So hopefully, so makimikit natin 'yon, then 'yon. And sa pamamagitan po ng tulong po ninyo, so magagawa po natin 'yan. Okay, so inimpisahan po natin itong programa ito ng dasal. Tatapusin po itong programang ito sa pamamagitan din po ng dasal. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, special the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Amen. Sa ngalan po ng mong persa ng TV Apolia.Argumento na pinungunahan po ng Dalay Catholic, Apostolic International, sa kanyang mga kasamaan po sa LCA, at sa lahat po ng mga Katolikong sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta sa programa po natin. Ito po yung lingkod, kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir R. Dioceno. Pansamantala magpapaalam po si magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defenderi. Magandang araw po sa lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey.